Kilala niyo ba si Eman Bacosa Pacquiao? Tara, pag-usapan natin siya. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang. At sa araw na ito, isang particular na tao po ang ating pag-aaralan or pag-usapan. Sapagkat nitong mga nagdaang araw or linggo, ay na-interview po siya ni Jessica Soho at na-interview din po siya ni Boy Abunda. At malakas po ang aking pakiramdam na ang bata pong ito ay mananampalataya ng Panginoon. Kumbaga, ang taas ng kanyang pagmamalaki sa ating Panginoon. Siya po ay walang iba kundi si Eman Bacosa Pacquiao. At si Eman Bacosa Pacquiao po ay anak ni Manny Pacquiao, ang ating bayani pagdating po sa larangan ng boxing. Pero bago ko po ituloy ang akin pong panayang patungkol po sa taong ito, magbibigay po muna ako ng passage sa scripture kung ano ang dahilan ko kung bakit siya yung ating pag-uusapan. Okay? Ito po ay sabi sa Philippians chapter 4 verse 18. Ang sabi po dito ay ganito: Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Okay? Ito po ay ibinili ni Pablo na sabi niya, maganda kung basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo sa wikang Pilipino ay ganito: ang panghuli kong masasabi, mga kapatid, ay anuman ang totoo, anuman ang marangal, anuman ang tama, anuman ang malinis, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang kahanga-hanga, at kung may mga bagay pang nagtataglay ng mataas na kalidad at siya namang kapuri-puri, palagi ninyong ilagay sa inyong mga isip ang mga bagay na ganito. So, kaya ako po ito binanggit sapagkat si Pablo po, sinasabi niya, ang magandang pag-usapan ay yung mga marangal, malinis, kapuri-puri, nagbibigay ng glory sa Diyos. Bakit po binabanggit ang passage nito tapos si Eman Bacosa Pacquiao ang aking pinag-uusapan, di ba? Kasi po, pasok po ang discussion about this young man, si Eman Bacosa Pacquiao, sa binibili ni Pablo. Okay? Okay, sa totoo lang, marami sa social media ngayon ang pinag-uusapan nila, puro negatibo. Puro mga may hanay po ng bahid, ng politika. At kumbaga parang pag yun ang iyong pakikinggan, nawawalan ka ng inspirasyon. Nade-depress ka para ayaw mo nang mabuhay tuloy. Pero meron pong dahilan na pwede nating gamitin na kaparaanan, kagaya po ng lalaking ito na nagbibigay ng inspirasyon sa oras na siya po ay iyong pinanood. Kaya anuman yung bagay na totoo, noble, matuwid, pure, lovely, lahat ng ito ay papasok po sa taong ito na pag-usapan natin sapagkat marangal marangal, malinis, kahanga-hanga, nakakapag-glorify sa Diyos. Well, introduction ka lang po yan. At ang totoo po nito, ngayong na-establish ko na yung dahilan ko bakit si Eman Bacosa Pacquiao ang topic ko ngayon. Sapagkat pag pinag-usapan natin siya, pagkatapos i-discuss, sigurado ko ma-uplift ang ating mga espiritu. Dahil sa
ang kanyang paglalatag ng mga sinasabi sa bawat interview, laging tumuturo sa Diyos. Laging sinasabi niya, sa Diyos ko ito inihahandog para maparangalan ng Diyos. At itong bagay na ito po ay, nung panoorin ko, syempre pastor po ako. Nakita ko yung kalinisan ng pagkatao ng batang ito. Nung panoorin ko siya, nakita ko po yung kwento niya na medyo may kurot sa puso. Dahil balikan ho natin, mga around 20 years ago, kasi ano ba ngayon, 2025. So, noong mga 2005, minus 20 years mo, pumutok ang isang balita na si Pacquiao may anak. At yung nanay ay naghahabol. Okay? Kaya lang, noong mga time na yun, sikat na sikat po si Pacquiao at nagiging masama tuloy yung nanay na naghahabol. Hindi natin alam na ang bata pala na hinihinga niya karapatan ay walang iba kundi si Eman Bacosa or si Eman Bacosa Pacquiao. At nagkaroon po ng kaso yan eh. Naging issue yan hanggang sa umabot po sa korte. Okay? At parang kung di ako nagkakamali, naging family problem ito ng Pacquiao. Well, sa pagtakbo ng panahon, lumutang ulit ang Eman Bacosa na ito na kung saan lumalaban na siya sa boxing. At panoorin niyo po siya sa YouTube dahil pinanood ko na po siya. Nakikita ko yung galaw ng tatay, nama na niya. Hanggang sa pumasok na po siya sa professional league. At eto nga po, meron na po siyang kartadang wala pang talo sa 5 laban niya, mga kapatid. Hanggang sa in-interview po siya ni Jessica Soho at in-interview po siya ni Boy Abunda. Dito ko po i-discuss sa inyo yung mga bagay na narinig ko sa dalawang magagaling na interviewer na ito. Si Jessica Soho at saka si Boy Abunda. Dito ko napag-alaman na ang bata pa lang itong si Eman ay hindi nabuhay sa isang marangyang pamumuhay. Kung ikukumpara ko siya sa kanyang mga kapatid. Bakit po? Sapagkat una, nabanggit niya na every time na uuwi siya, hinahamon siya ng suntukan. To the point na sa likod siya ng eskwelahan uuwi para maiwasan na lang yung gulo sapagkat sa labas ng eskwelahan, sa harap, may nag-aabang sa kanya dahil nga sa siya ay anak ni Manny Pacquiao. Para bang dahil sa ikaw ang anak ni Manny Pacquiao, tara, subukan natin yung galing mo sa boxing. Ganon. At madalas po pala na ang bawat uwi niya ay bugbog siya. Okay? Sinabi niya po yan na ako ay madalas nabubugbog. Natural, paano ang laban mo kung mag-isa ka lang tapos ang bubugbog sa'yo, 2 o 3, di ba? Talo naman yun. Pangalawa, kahit na tinataglay mo ang apelyido ng tatay mo, hindi ka naman boksingero ng mga panahon na yun. Wala ka pang taglay na lakas at pagsasanay para labanan itong mga taong ito na binubuli ka. Alam mo ninyo sa pakiramdam ko, nag-aaral po siguro siya sa public school para bulihin siya ng ganon. Na kung saan, nakita ko yung bahay nila na para bang, anak ka ni Manny Pacquiao, ba't yung itsura ang bahay mo? Diba? Ang tatay mo namimigay ng bahay, diba? At tapos ang bahay mo parang pangkaraniwang bahay lang sa probinsya na hollow block nga lang at wala pang pintura yata yung mga bagay na yun. So yun, naiisip ko tuloy na napaka lupit ng pagkakataon sa batang ito na lumaki siya ng ganon. Samantala ang kanyang mga kapatid, grabe, kung di ako nagkakamali, yung isa yata ay may Ferrari at saka isa ay may Maserati, yung mga kapatid niya. Samantalang siya naglalakad pa uwi. At ang mga batang kanyang naturingan sana ay hatid sundo sa school niya, definitely. Malaki bahay, di ba? Tapos naka-aircon. Ito, bugbog sarado. Tapos idadagdag mo pa dyan
na ang kanyang stepfather, yung una, hindi ho yung nag-train sa kanya sa boxing. Yung stepfather niyang una, binubugbog pa siya. Bugbog na ho siya sa school, pagdating sa bahay, bugbog pa tapos wala pang makain. So parang, grabe, kalunos-lunos naman ang inabot ng batang ito. Well, ang napansin ko, wala siyang galit. Wala siyang puot. Wala siyang sama ng loob. Wala siyang hinanakit. Kumbaga, sa isang batang kagaya niya, meron siyang dahilan para magalit sa nanay niya eh. Na ba't ka nag-asawa ng isang lalaki na ang lalaking napangasawa mo, ginugulpi ako? Sana hindi ka na lang nag-asawa. Tapos hindi lang sa ginugulpi ako, ginugutom pa kami dahil madalas wala kaming pera. Dahil po noong mga panahon na yun, ang nanay po ay nasa Japan. Nagpapadala lang ng pera at buong tiwala na naaalagaan ang batang si Eman Bacosa. Pero alam mo ninyo, wala siyang galit. Wala siyang galit sa nanay niya. Wala siyang galit sa tatay niya. Wala siyang galit sa kahit kanino. In fact, yung unang laban niya raw sa boxing, ang nakalaban niya, yung nambubuli pa raw sa kanya eh. Well, anyway, natutuwa naman ako at nakita na yung kanyang potential. Bagamat sa kwento niya, natalo siya eh. Pero, natural lang yun eh, na ang success may failure eh. So, nung lumaban po siya, sabi niya kay Jessica Soho, ang unang kong nakalaban, yung bully sa school namin eh. At natalo po ako dun. Aminado siya dahil wala pa siyang ganap na preparasyon. Pero ngayon, pag pinanood niyo siya, grabe. Meron na ho siyang taglay na lakas at galing. Bagamat kung ipapantay ko po siya sa tatay niya malayo, marami pa siyang dapat kainin. Kumbaga marami pa siyang dapat pagdaanan bilang isang ganap na boksingerong hahanay sa tatay niya. Well, hindi ko po papakatagalin ang discussion na ito sapagkat ang akin po kasi na nais i-share sa inyo ay yung kabutihan po ni Eman Bacosa Pacquiao. Mabuti siyang tao. Ba't ko nasabi? Sapagkat taglay niya ang isang pananampalatayang palaging nagbibigay karangalan sa Diyos. Kung panonoorin niyo po yung boxing niya, total nasa YouTube naman, makikita niyo po yung kanyang robe. Sa likod nakalagay, Jesus is King. Tapos, panoorin niyo ng buo ang mga interview sa kanya. Hindi pwedeng hindi niya purihin ang Diyos. Hindi pwedeng hindi niya parangalan ng Diyos. At kung meron man po mapangalawa na pinaparangalan niya, yun ay walang iba kung hindi ang nanay niya. Alam nyo, mga ka-worship, ang batang ito, mahaba pa ang journey na tatahakin. At bilang isang pastor, ako po ay nananawagan sa inyo, mga ka-worship, mga kapatid ko, mga kapwa natin born again. Maaari bang lagi nating isama sa panalangin si Eman Bacosa Pacquiao sa buhay niya, sa journey niya bilang isang boksingero, sapagkat sinabi niya sa sarili niya na gusto niya talaga na maging isang boksingero. Gustong-gusto niya talaga, to the point na tumatakas siya. Noong una, hindi siya pinapayagan ng kanyang nanay, nagagalit at pinapalo siya. Hanggang sa dumating yung point na siya po ay pinayagan na at lumabas na ang talagang husay ng batang ito. Ngayon, bilang mga mananampalataya sa daigdig ng mga born-again Christian, isama natin siya sa prayer na ang journey niya
sa pakikibaka, sa pagpasok palagi sa loob ng ring para ilaban, malamang ilaban para sa bayan, kagaya ng tatay, pero higit sa lahat, ilaban ito para sa karangalan ng Diyos. Alam mo ninyo, ako po ay nananawagan, isama lagi natin si Eman Bacosa sa ating mga panalangin. At hindi ko maibigay yung buong detalye ng panayam na ito sapagkat makukumpleto po ang aking sinasabing ito sa inyo kapag pinanood nyo po yung video ng mga interview ni Jessica Soho at saka ni Boy Abunda. Sa bandang huli, ang masasabi ko lang ay ang aral na natutunan ko dito, kapag ang isang tao ay may tanim ng Diyos sa puso, merong pag-ibig. At kapag ang isang tao ay nataniman ng pag-ibig na galing sa Diyos, ang pag-ibig na to nagpapatawad. Hindi nagtatanim ng galit, hindi nagtatago ng sama ng loob. Bagkus, tinanggap ang lahat ng nakaraan, kinalimutan, tumingin sa hinaharap para hamunin ang mga bagong hamon ng buhay. Kaya alam niyo kung tutusin mga kapatid, mapalad tayo sapagkat nakakakita tayo ng mga panibagong sibol ng mga kababayan nating kakikitaan natin ng inspirasyon sa buhay. Mga tao na masasabi nating may pag-asa pa. Na kung titignan mo sa kasalukuyan ang nagaganap sa ating bayan, lalong-lalo na sa larangan ng politika, na kaliwat ka ng panig ay nagbabangasan at nag-aaway-away. Humahanap tayo ng paraan para maalis ang kabigatang ito na naririnig natin. Meron pa rin. Nandiyan ang isang kabataang walang hinangad kung hindi parangalan ng Diyos. Okay? Siya po ay si Eman Bacosa Pacquiao. Ang ganda ng pangalan niya, Emmanuel. Ang Emmanuel po kasi ay God is with us. O diba? Ibig sabihin, ang Diyos ay nasa atin. At kung di ako nagkakamali, kinuha na yata siyang artista kasi medyo magandang lalaki. So, yun lamang po mga ka-worship. Gusto ko lang po kayong i-inspire sa panayam na ito. Hindi ko na po papakahabain dahil alam ko na panonoorin nyo o napanood nyo na ang mga interview sa kanya na pagkatapos mong panoorin, tumataba ang puso mo. Lalong-lalo na kapag ikaw din ay may pananampalataya kagaya niya. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong napag-usapan. So hinihiling ko lang po sama ho natin sa prayer ang journey ni Eman Bacosa Pacquiao, na sana magkaroon tayo ng panibagong Manny Pacquiao, di ba? Na magbibigay dangal, una sa Diyos, pangalawa sa ating bayan. Masarap pa rin yung meron kang nakikitang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay mo. Kaya maraming salamat po. At sa pangalan po ng Usapang Born Again at ng Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Dong Galang.
Pasamantala po ako magpapaalam hanggang sa mga susunod na video po at paksa na ating pag-uusapan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless po. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.